Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng aking mahabang bitinserye tungkol sa anti-terror law. Para panoorin ang buong video, pindutin ang link na nasa end screen o nasa description. Disclaimer lang po ha, babala. Para lang po magbigay impormasyon ang video na ito. Hindi po payong legal. Salamat po. Nakalagay po sa pasya kung dapat bang maglabas ng permanent order of proscription. Yang permanent po na yan, hindi po ibig sabihin yan may forever. Kasi po may hangganan. May bisa lamang po yan ng 3 taon mula sa petsa ng paglathala. Kung wala pong utos na nagpapalawig sa proscription, mawawalan po ng bisa ang permanent order kapag mapaso ang 3 taon. Kanina po, preliminary order, probable cause. Paano naman po yung permanent order? Hindi po probable cause, kundi clear and convincing evidence. Hindi lang po yan. At, kaya po dalawa. At kailangan ng utos para maiwasan ang terorismo. Ano po ba ang ibig sabihin ng clear and convincing evidence? Mula po sa perspektibo ng tagahatol ng mga pangyayari. Tagahatol, ibig sabihin po, hindi lang maingat na tao. Yung maingat na tao, yun yung standard pag probable cause. Dito po, tagahatol. Sa Pilipinas po, ibig sabihin, nag-aral para maging abogado at nag-aral para maging hukom, judge. Tagahatol ng mga pangyayari ng matibay na paniniwala o paninindigan sa mga paratang. Matibay, firm. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Panoorin ang iba pang Emir's Bitin, baliktanaw/inhindsight. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Para po panoorin ang buong seryeng ito, pindutin ang link na lalabas sa end screen. Dapat ngayon na. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. At ingat.